As to date na meron tayo ay 17 number of fire incidents caused by firecracker and pyrotechnics at isang injured at zero fatalities. Umabot na sa 17 ang naitalang sunog ng Bureau of Fire Protection na may kinalaman sa firecrackers at pyrotechnics ngayong taon. Isa naman ang naitalang injury dahil sa sunog na ito. Ayon sa BFP, mas mababa pa ang bilang na ito kumpara sa 39 na naitala noong nakaraang taon kung saan may 5 pang nasawi at 24 ang sugatan. Gayunman, initial pa lamang ito dahil hindi pa sumasapit ang pagpapalit ng taon kung saan na itatala ang lumulobong bilang ng mga sunog at injury na may kinalaman sa mga paputok at pailaw. Pero sabi ko nga, wala pa tayo sa peak of the season talaga ng injury at fatality at nawa ay wala na, no? Wala nang additional na firecracker and pyrotechnics related. Kahapon lamang December 24, nakapagtala ng 40 sunog ang BFP hanggang alas 12 ng hating gabi. 8 sa mga sunog na itala sa Metro Manila, habang ang iba ay nangyari sa iba't ibang lalawigan sa bansa. Isa naman ang naitalang nasawi. Under investigation pa yung ibang mga sunog doon kung yung dahilan ba ay may kinalaman sa firecrackers or pyrotechnics. Pero initial yung isa ay unattended lighted na kandila. Tumaas din ang mga naitalang sunog ngayong buwan ng Disyembre na umabot sa 931 kumpara sa 867 noong Disyembre ng nakaraang taon. Karamihan sa mga naitalang sunog ay sanhi ng electrical problems tulad ng pagdaragdag ng mga appliances at labis na paggamit ng mga pailaw. Mayroon ding insidente ng sunog na dulot ng napabayaang apoy, sumabog na LPG at nagliyab na sasakyan. Ang karamihan talaga ay yung electrical causes yun. Maraming nagdagdag ng load sa holiday season na ito dahil nga mas maraming gumamit ng pailaw, mas marami ang nagluluto, gamit yung electrical cooking appliance, at gayon din yung mga additional lighting sa mga surrounding, hindi lamang sa bawat bahay, kahit sa mga outside of their properties. Ngayong taon umabot na sa 357 ang nasawi dahil sa sunog. Para hindi na madagdagan pa ang bilang na ito hanggang sa pagpapalit ng taon, may ilang tips ang BFP sa ating mga kababayan. Una, ugaliing tanggalin ng mga appliances sa mga saksakan na hindi na ginagamit, gaya ng plancha, rice cooker, electric pan at charger. Siguraduhing patayin ang ilaw, kalan, LPG, kandila kung matutulog na o aalis ng bahay. Ipaalam sa pinagkakatiwalaang kapitbahay kung matagal na mawawala sa bahay. Umiwas na rin sa paggamit ng paputok at mga pailaw. Kung maaari, gumamit na lamang ng turotot at iba pang alternatibong pampaingay. Huwag magpapaputok malapit sa mga gusali at bahay. Iwasan ding ilapit sa mga outlet, electrical appliances at upos ng sigarilyo ang mga paputok. At huwag na rin gumamit ng sky lanterns dahil di naman ito akma lalo na sa matataong mga lugar. Pinapaalalahan na rin namin na huwag gumamit ng sky lanterns. Marami ng insidente ang naging dahilan ng sunog na yan sa naulat namin. Huwag tayong gumaya sa yung ibang bansa kasi pinapalipad nila yon halos sa tabing dagat. No, tulad nung napapanood natin na maraming sky lanterns ang umaangat, no, sa Japan at Taiwan. So gusto rin natin gayahin. Ang problema natin dito, densely populated ang community natin. Konting ihip lang ng hangin at natumba or napadpad doon sa mga maraming kabahayan, yan, pwedeng maging cause ng sunog at pwedeng mag-escalate into conflagration lalo na sa maraming kabahayan. Payo ng BFP sa ating mga kababayan, gawin ng iba yung mga pag-iingat upang makaiwas sa sunog. Dahil gaya ng kasabihan ng marami, maigi na ang manakawan kaysa masunugan. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.